Nagsimula ang kwento daan-daang taon na ang nakalilipas kung saan ang isang walang katulad na mandirigma na pinangalan ng Emperor Wu, na kilala rin bilang Sky Axe Warrior, ay nagutos ng paggalang na ang lahat ng iba pang martial artist ay nanumpa sa harap niya. Isang araw, ang Emperor na si Wu ay pumanaw at sa kanyang pagkamatay, nagkaroon ng kaguluhan habang ang mga mandirigma ay mahigpit na nakipaglaban upang angkinan ang kanyang makapangyarihang mga lihim sa martial arts. Ang mga sikretong ito ay sinasabing nakatago sa loob ng isang kuweba na mabubuksan lamang gamit ang isang maliit na susi. Hanggang ngayon, patuloy itong hinahanap ng mga mandirigma. Isang araw, isang grupo ng mga mandirigma mula sa sektang Tai na kaalyado sa sekta ng Qinhu ay nagsimula sa isang misyon. Kabilang sa kanila ay si Sun Ao, isang alagad ng sekta ng Tai na matagumpay na nakatuklas ng susi. Gayunpaman, naganap ang pagtataksil ng ang sekta ng Qinhu, na pinamumunuan ni Guo Shiyu, ay tumalikod sa kanilang mga kaalyado, na naghahangad na alisin ang sekta ng Tai at inangkin ang susi para sa kanilang sarili. Sa isang desperadong pagkilos, ipinagkatiwala ng pinuno ng sekta ng Tai ang susi kay Sun Ao, na nagtuturo sa kanya na ipakalat ang balita na ang susi na pamana ni Emperor Wu ay natagpuan na. Ang pinuno ay nakipaglaban ng buong tapang, ngunit sa huli ay nasawi. Sa kabila ng nasugatan ng isang palaso mula sa kalaban, si Sun Ao sa madaling panahon ay tumakas na may determinasyon. Samantala, ang mga mandirigma mula sa sekta ng Gueryuan ay naglalakbay sa kagubatan upang maghanap ng mga halamang gamot. Kabilang sa kanila ay si Qing Shan, ang unang disipulo ng sekta at si Qing ang anak ng pinuno ng sekta. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang sugatang si Sun Ao na tinutugis ng mga puwersa ng Qinhu. Napapaligiran, inutusan silang isuko ang susi. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Qing Shan na iwasan ang hidwaan, ipinaliwanag ang kanilang mapayapang hangarin. Gayunpaman, si Guo Shiyu, na nabihag ng kagandahan ni Qing ay may masasamang pagnanasa. Nakaramdam ng panganib, inutusan ni Qing Shan ang kanyang nakababatang disipulo na ihatid si Qing sa kaligtasan. Sa panahon ng matinding labanan, hindi nagtagal at ang junior na disipulo ni Qing Shan ay napatay, naiwan si Qing Shan na mag-isa. Sa kabila nito, nagawa niyang tumakas, naghahanap kay Qing na nakakuha ng susi. Samantala, si Guo Shiyu at ang kanyang mga puwersa, na hindi mahuli si Qing Shan, ay nagplano na akusahan siya ng pagnanakaw ng susi. Nang gabing iyon, ang sekta ng Qinhu ay nagmarcha patungo sa kuta ng sekta ng Gueryuan. Sinalubong sila ni Zhu Gao, ang pinuno ng sekta. Hindi nagtagal, dumating sina Qing Shan, Qing at isang disipulo upang ihayag ang katotohanan tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Nang maramdamang maaaring mabunyag ang kanyang mga lihim, mabilis na binago ni Guo Shiyu ang paksa sa pamamagitan ng pag-alok ng kasal kay Qing Si Zhu Gao sa paggalang sa kalayaan ng kanyang anak na babae, ipinaubaya sa kanya ang desisyon. Walang pag-aalinlangan, mahigpit na tinanggihan ni Qing ang panukala. Ang kanyang boses ay matatag at determinado. Ang kapaligiran ay lumaki ng mas panahunan ng hiniling ni Guo Shiyu na ibalik ang susi ng Emperador Wu. Nagbanta siyang wawasakin ang sekta ng Gueryuan kapag tumanggi silang ibigay ito. Sa kabila ng panganib, nanindigan si Qing Shan, ipinahayag na ang susi ay ipinagkatiwala sa kanya ni Sun Ao. Ang isang taong pinagtaksilan at pinatay ng kalabang sekta. Tinanggihan ang paliwanag ni Qing Shan. Inulit ang kanyang banta ng may malamig na determinasyon. Upang protektahan ang kanyang sekta mula sa karagdagang pinsala, gumawa si Qing Shan ng isang matapang na desisyon. Inanunsyo niya na aalis siya sa sekta ng Gueryuan, na nagpapahayag na kung gusto ng sekta ng Qinhu ang susi, kailangan nilang harapin siya ng mag-isa. Nang tumalikod na siya para umalis, biglang nagpaputok si Guo Shiyu ng palaso patungo kay Qing Shan. Sa isang sandali ng hindi kapani-pani walang katapangan, lumukso si Qing sa harap ni Qing Shan, isinakripisyo ang sarili para iligtas siya. Sa sobrang kalungkutan at galit, pumutok ang galit ni Qing Shan. Ang kanyang galit ay nagpasiklab ng isang mabangis at brutal na labanan sa pagitan ng dalawang sekta, na naging sanhi ng kaguluhan at pagdanak ng dugo. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, biglang lumitaw ang ancestral leader ng sekta, si Taizu. Si Taizu ay isang sinaunang martial artist na nakamit ang pinakamataas na antas ng karunungan. Isang antas na hindi mapapantayan ng sinumang mandirigma sa kanyang panahon. Gayunpaman, sa kabila ng alam niyang wala siyang pagkakataon, naglakas loob si Qing Shan na harapin si Taizu. Gaya ng inaasahan, walang kahirap-hirap na natalo ni Taizu si Qing Shan.
Nang malapit nang maghatid si Taizu ng isa pang mapangwasak na suntok, namagitan si Zugao, na hamarang sa pag-atake. Pagkatapos ay hinutusan ni Zugao si Qing Shan at ang mga natitirang miyembro ng kanilang sekta na tumakas, na nagpahayag na siya lamang ang makakaharap kay Taizu. Bagamat lubos na alam ni Zugao na hindi niya kaya si Taizu, nanindigan siya. Matapos makatakas ang kanyang mga alagad, pinakawalan ni Zugao ang kanyang buong kapangyarihan sa desperadong pagtatangka na talunin si Taizu. Gayunpaman, si Taizu ay nanatiling kalmado at hindi nabigla. Sa huli ay hinampas si Zugao ng madali. Sa panahon ng laban, si Qing Shan at ang kanyang martial brother, na nakatakas, ay nakamasid lamang mula sa malayo habang ang kanilang sekta ay napawi sa isang napakalaking pagsabog. Naduraj ang puso, ngunit determinado, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sakay ng kabayo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtagumpayan sila ng pagkapagod at sila ay bumagsak sa kalagitnaan ng paglalakbay. Bago nawalan ng malay, nasulyapan ni Qing Shan ang isang figure na papalapit sa kanila. Pagkaraan ng 3 araw, nagising si Qing Shan na nagulat lamang sa paningin ni Qing na inakala niyang namatay na. Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian nang dumating ang kanyang martial na kapatid na si Dahyu at ipinaliwanag na ang babae ay hindi si Qing kundi si Lai Jun, ang anak ng isang mayamang mangangalakal na naglalakbay sa isang ekspedisyon sa kalakalan. Malamang, natagpuan ni Li Jun at ng kanyang grupo si Qing Shan na walang malay at inalagaan siya. Nang maglaon, nagpahayag ng pasasalamat si Qing Shan na pamunuan ang tiyuhin ni Li Jun, si Guitong, ang pinuno ng grupo ng mangangalakal. Si Guitong ay naghanda ng pagkain para sa kanila, ngunit hinimok silang umalis sa umaga, dahil siya at ang kanyang grupo ay hindi gustong makibahagi sa mga problema ni Qing Shan. Inihayag ni Guitong na sila ay pinaghahanap na ngayon ng mga pangunahing sekta, kasama ang sekta na nag-aalok ng gantimpala para sa kanilang pagkahuli. Sa ibang lugar sa sekta ng Qinhu Headquarters, biglang lumitaw ang isang highly skilled martial artist na nagngangalang Pai Shan. Mabilis na naging maliwanag na ang mga kakayahan ni Pai Shan ay katulad ni Taizu. Habang walang kahirap-hirap na natalo niya ang 12 ng mga sundalo nang hindi man lang sila nahawakan. Casual na ipinakilala ni Pai Shan ang kanyang sarili, na ipinahayag na hindi lamang si Taizu sa mundo ang may ganitong pambihirang kapangyarihan. Di nagtagal, dumating si Guyong at ipinaalam kay Taizu na wala sa mga pangunahing sekta ang nakakilala sa pangalang Pai Shan. Nabalitaan lang din ni Taizu ang tungkol kay Pai Shan at nag-isip na ang kanyang lakas ay maaaring kapantay ng kanyang sarili. Nagpa siya na huwag mag-aksaya ng oras, pumunta si Taizu sa lokasyon ng maalamat na kayamanan ng Emperor Wu. Samantala sa grupong mangangalakal, nabahala si Qing Shan at nagpa siya na umalis ng gabing iyon, ayaw niyang ilagay sa panganib ang taong nagligtas sa kanya. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay, na naglalayong dambungin ang caravan ni Guitong. Nang walang ibang pagpipilian, pumasok si Qing Shan, tumulong upang talunin ang mga tulisan at protektahan ang mga mangangalakal. Matapos talunin ang mga bandido, pinasalamatan ni Guitong si Qing Shan para sa kanyang tulong, at ang grupo ng mangangalakal ay hindi na tumutol sa kanyang presensya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama, sa kalaunan ay nakarating sa lungsod ng Paiyon, kung saan nagtipon ang mga miyembro ng mga pangunahing sekta at iba pang kilalang martial artist. Inayos ni Li Jun ang mga silid para makapagpahinga sina Qing Shan at ang iba. Nang magkaayos na sila, nilapitan ni Guitong si Lai Jun at pinayuhan itong lumayo kay Qing Sha, sa takot na ang pakikisama nito sa kanya ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Nang sumunod na araw, dinala ni Li Jun si Qing Shan sa isang tindahan ng armas na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na martial na kilala bilang King of Beastman. Siya ay isang iginagalang na martial artist mula sa Divine Mountain, sikat sa pagkakaroon ng hindi mabilang na bihira at makapangyarihang mga artifact. Ang tindahan ay isang lugar ng pagtitipon para sa maraming bihasang mandirigma, kabilang ang mga miyembro ng 9 na dakilang sekta. Alam na ng mga sekta na ito na si Qing Shan, na sinasabing may hawak ng susi ng emperador na si Wu. Ang sekta ng Qinhu ay nag-alok pa ng napakalaking gantimpala para sa kanyang pagkahuli. Nang ipapakilala na ni Li Jun si Qing Shan sa King of Beastman, nagkaroon ng kaguluhan. Isang mandirigma ang pumasok sa tindahan na may dalang palakol na inaangkin niyang isang hindi mabibiling relic at humingi ng bayad. Sa pag-inspeksyon, idineklara ng tindero na peke ang palakol. Ang mandirigma, galit na galit sa akusasyon, ay tumanggi na umalis ng walang kabayaran. Ang hari ng mga Beastman ay pumasok upang lutesin ang hindi pagkakaunawaan.
Noon nakilala ng mandirigmang may hawak ng palakol si Qing Shan bilang ang takas na hinahanap ng sekta ng Qinhu. Nang maramdaman ang tensyon, hiniling ni Li Jun sa hari ng Beastman na bigyan si Qing Shan ng isa sa kanyang pinakamagagandang sandata. Gayunpaman, tumanggi ang hari ng Beastman. Sa halip, malakas niyang ibinalita sa lahat ng naruroon na ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay walang iba kundi si Qing Shan. Ang kanyang deklarasyon ay umalingaw-ngaw sa tindahan, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga martial artist na nagtipon doon. Sa kabila ng panganib, hindi nagpakita ng takot si Qing Shan. Matapang niyang hinamon ang sino mang maglakas loob na humarap sa kanya. Nakapagtataka, ang hari ng Beastman ay humakbang pasulong upang protektahan si Qing Shan. Matapos itaboy ang mga nanghihimasok, ipinakita ng hari ng Beastman kay Qing Shan ang isang sagradong sibat, isang hindi mabibiling artifact. Hinangaan niya ang katapangan at katatagan ni Qing Shan, lalo na matapos ang pagkawasak ng kanyang sekta. Samantala, ang mandirigmang may hawak na palakol ay tumakas patungo sa Qinhu, ang punong tanggapan ng sekta. Iniulat niya ang kinaroroonan ni Qing Shan kay Gu Xiu, umaasang makukuha ang malaking gantimpala. Hindi nagtagal si Gu Xiu at ang iba pang matataas na miyembro ng sekta ay dumating sa tindahan ni King of Beastman, naglunsad ng agarang pag-atake. Gayunpaman, hinarang sila ni King Beastman, binabalaan sila na huwag gumawa ng gulo sa kanyang nasasakupan. Isa sa kawal ng sekta ay humingi ng paumanhin sa hari ng Beastman, ngunit si Gu Xiu ay galit na galit at tumangging umatras. Ang kanyang mga nasasakupan, gayunpaman, ay hinimok siya na umatras, alam na kahit si Gu Xiu ay maaaring hindi katugman ng hari ng mga Beastman na mahusay na kasanayan. Nag-aatubili, umalis sila, bago umalis, naglabas si Gu Xiu ng nakakatakot na ultimatum. Dapat isuko ni Qing Shan ang susi ng Emperor Wu kung gusto niyang mabuhay. Galit na galit, nanumpa si Qing Shan na ililigtas ang kanyang kapatid na marshal at nag-iisang umalis upang pasukin ang Qinhu, ang punong tanggapan ng sekta. Ngunit ang sitwasyon ay nagkaroon ng trahedya. Bago pa makakilos si Qing Shan, itinapon si Dahyu mula sa mataas at pinatay. Sa sobrang galit, si Qing Shan ay naglunsad sa isang desperadong labanan. Nang malapit na siyang matalo, isang matapang at matalas na babaeng nagngangalang Dao Ama mula sa sekta ng Hong, isa sa 9 na dakilang sekta, ang sumakay at dinala siya palayo sa kaligtasan. Ang sekta ng Qinhu, galit na galit sa kanyang panghihimasok, ay humiling sa kanya na lumayo sa kanilang mga gawain. Di nagtagal, nagsimulang dumating ang iba pang maalamat na martial artist, kabilang si Pai Shan, ang Divine Monk, ang tagapangalagang si Taizo, at ang Blind Old Man. Ang pinakadakilang mga mandirigma mula sa mga pangunahing sekta ay nagtipon, lahat ay nag-aagawan para sa susi ng emperador na si Wu na hawak pa rin ni Qing Shan. Sumiklab ang mga pagtatalo sa mga sekta na maraming nag-aakusa sa Qinhu ng kasakiman. Sa huli, naabot nila ang isang tense na kasunduan. Magkasama silang maglalakbay patungo sa kuwebo ng emperador na si Wu at hatiin ang mga kayamanan ng pantay-pantay. Pagkaalis ni Taizo at Pai Shan, pinilit ng martial artist ng 9 na dakilang sekta si Qing Shan na ibigay ang susi, na nangangakong ginagarantiyahan ang kanyang kaligtasan mula sa Qinhu. Gayunpaman, kung tumanggi siya, kailangang harapin ni Qing Shan ang pinagsamang lakas ng 9 na dakilang sekta. Nang walang ibang pagpipilian, atubiling ibinato sa kanila ni Qing Shan ang susi. Kinabukasan, nauutol pa rin si Qing Shan sa pagkamatay ni Dahyu. Binalaan niya si Li Jun na layuan siya, sa paniniwalang ang sino mang malapit sa kanya ay makakatagpo ng isang trahedya na wakas. Ngunit mapanghimagsik na idineklara ni Li Jun na hindi siya natatakot at nangakong paninindigan si Qing Shan anuman ang mangyari. Pagkaalis niya, inilibing ni Qing Shan si Dahyu at nanumpa na ipaghihiganti ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagsira sa sekta ng Qinhu. Pagkatapos ay hinanap ni Qing Shan si Li Jun. Ngunit sa pagdating, siya ay natakot nang matuklasan na ang kanyang grupo ng mga ngalakal ay minasaker. Sa mga patayan, natagpuan niyang halos buhay si Guitong. Agad na nagtanong si Qing Shan tungkol sa kinaroroonan ni Li Jun. Inihayag ni Guitong na si Li Jun ay nahuli ng sekta ng Qinhu. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Qing Shan sa lungsod. Pagdating, si Qing Shan ay agad na hinarap niya si Gu Xiu at ang kanyang mga puwersa na nakabihag kay Li Jun. Isang maikli ngunit matinding labanan ang naganap kung saan nagawa ni Qing Shun na palayasin ang sundalo ng sekta. Sinamantala ni Li Jun ang pagkakataong makatakas at sabay silang tumakas. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga martial artist sa pasukan sa kuwebo ng emperador na si Wu,
kasama ang mga pinuno ng 9 na dakilang sekta. Di nagtagal, maling iniulat ni Gu Shio sa kanyang ama, si Gu Yong, na si Cheng Shan ay pinatay na. Nang maglaon, inutusan ni Gu Yong ang 9 na dakilang sekta na hatiin sa 2 grupo. Ang isa upang makipagsapalaran sa loob ng kuweba at ang isa ay upang bantayan ang pasukan. Nagbabala siya na kapag naalis ang susi, ang tarangkahan ay sasara magpakailanman. Ilang sandali pa, sa wakas ay bumukas ang tarangkahan sa kuweba ng Emperor Wu, at ang grupo ay pumasok sa loob. Sa daan, nakatagpo sila ng kakaibang phenomenon. Maliliit na particle ng liwanag ang umiikot sa kanilang paligid. Nang maramdaman ang panganib, pinatigil ni Taizo ang grupo at sa tamang panahon, nagliyab ang mga particle, na sinunog ang mga sumugod sa unahan. Sa patnubay ni Taizo, nalampasan nila ang nakamamatay na mga particle at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Samantala, si Cheng Shan, na buhay pa, ay dumating sa pasukan ng kuweba ni Emperor Wu. Ang gwardiya na nakatalaga doon ay walang kapantay sa kanyang husay at walang magawang manood habang ginagamit ni Cheng Shan ang susi para makapasok sa kuweba. Pagkapasok, agad na sinara ang gate sa likod niya. Si Cheng Shan ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa kuweba hanggang sa maabot niya ang iba pa na natipon sa gateway patungo sa isang dimensyon. Sa sandaling iyon, ang sekta ng Qinhu ay nabigla nang makita siya na naniniwalang patay na siya. Isa-isang nagsimulang pumasok sa dimensyon ang mga martial artist. Ang bawat isa ay umaasa na angkinan ang maalamat na kayamanan na nakatago sa loob. Isang sagradong manual na naglalaman ng pamamaraan ng palakol sa langit, na magbibigay sa may hawak nitong walang kapares na kapangyarihan sa mundo ng martial. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumiklab ang kaguluhan ng ang isa sa mga sekta ay pumatay ng isang karibal sa totoong mundo. Sa sumunod na kaguluhan, sabay-sabay na itinulak ang grupo sa ibang dimensyon. Doon, si Cheng Shan na tumatakbo, determinadong tugisin ang mga miyembro ng sekta at maghayganti. Sa kakaibang kaharian na ito, isa sa mga sekta ng Qinhu warrior ay nakahiga ng walang magawa, na inatake ng isang mabangis na hayop. Dumating ang kanyang kapatid upang iligtas siya, ngunit hinimok siya ng nasugatang mandirigma na umalis at hanapin si Gu Shio. Sa sandaling umalis ang kanyang kapatid, nagpakita si Cheng Shan at pinatay ang nanghihinang kalaban. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang napakalaking lobo na may kumikinang na asol na mga mata at isang Amerikana na parang balahibo ng tupa. Ngunit biglang umatras ang halimaw nang makita ang susi sa kamay ni Cheng Shan. Samantala, si Gu Shio, nanginginig sa takot, ay biglang inatake ng mala zombie na nilalang. Buti na lang at saktong dumating ang kanyang kasamahan para iligtas siya. Sa isang sandali, ang nasasakupan ni Gu Shio, na napagtanto na ang sipol ay isang pang-aakit, ay pinigilan si Gu Shio sa pagsunod sa tunog. Si Cheng Shan ay nagpakita sa kanila. Sa takot, tumakas si Gu Shio habang hinahabol siya ni Cheng Shan. Matapos ang mahabang paghabol, sa wakas ay muling nakasama ni Gu Shio ang kanyang ama, si Gu Yong. Nang malapit ng hampasin ni Cheng Shan si Gu Shio, ang susi ng Emperor Wu ay nawala mula sa kanyang pagkakahawak. Nag-trigger ito ng shift, na naghatid sa kanilang tatlo sa huling dimensyon, isang lugar kung saan nakatago ang ultimate martial art, ang Heaven Axe Technique. Biglang may lumabas na portal, dahan-daang nagsasara ang pasukan nito. Sa sandaling iyon, si Gu Yong ay napunot sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang sarili o sa kanyang anak, nakiusap kay Cheng Shan na iligtas si Gu Shio. Ngunit si Cheng Shan, na natupok ng paghihiganti, ay naghatid ng nakamamatay na suntok. Matapos makatakas si Gayong sa dimensyon, natigilan siya nang makita ang martial artist ng 9 na dakilang sekta na sumisipsip ng solar energy mula kay Emperor Wu. Nang walang pag-aalinlangan, sumama sa kanila si Gu Yong. Sa ibang lugar sa kuweba, si Taizu ay nilapitan ni Pai Shan, na nagpahayag na wala siyang balak na labanan siya. Sa halip, ibinunyag niya na may iba, isang martial artist na umabot sa pinakamataas na antas ng karunungan, ang haamon sa kanya. Samantala, si Cheng Shan, na nakulong pa rin sa ibang dimensyon, ay binisita ng isang Divine Master. Sa kanyang pagkamangha, ang Panginoong ito ay walang iba kundi si Emperor Wu mismo, na siyang nag-orkestra sa lahat mula pa sa simula. Ipinaliwanag ni Emperor Wu na nalampasan ni Cheng Shan ang lahat ng mga pagsubok ng walang kamali-mali at ngayon ay karapat-dapat na magmana ng kanyang pinakamataas na martial arts. Matapos makabisado ang mga diskarteng ito, lumabas si Cheng Shan sa pamamagitan ng isang dimensional na portal upang harapin si Taizu. Sa kabilang banda, nabigla si Taizu nang malaman na ang taong binanggit ni Pai Shan ay si Cheng Shan.
Bago nagsimula ang kanilang labanan, ipinatawag ni Qing Shan ang kanyang ilusyonaryong kapangyarihan, na nagpapakita ng isang simbolo ng bungo, habang ang ilusyon ni Taizo ay naging anyong puno ng peach. Pagkatapos ng isang mabangis at matinding tunggalian, si Qing Shan ay nagwagi, pinabagsak si Taizo gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, ang mga martial artist na sumisipsip ng enerhiya ay nakompleto ang kanilang ritual, na nagagalak sa kanilang bagong natagpuang kapangyarihan. Maya-maya, bumukas ang isang portal, na nagpapahintulot sa kanila na makalabas. Ngunit sa paghakbang nila, si Guyong at ang iba ay natigilan ng makitang patay na si Taizo. Di nagtagal, lumitaw si Pai Shan, na inihayag na hiniram niya ang katawan ni Dahyo, ang namatay na kapatid na marshal ni Qing Shan. Pagkatapos ay isiniwalat na si Pai Shan ay isang maladyos na martial artist na walang kapantay na husay. Siya ang naging utak sa lahat ng bagay, kasama ang pagtiyak sa kaligtasan ni Lai Jun dahil ito ay kanyang alagad. Pagkatapos ay umalis si Pai Shan, iniligtas si Guyong at iniwan si Qing Shan bilang hindi mapag-aalinlangan ng pinakamalakas na martial artist sa mundo. Nang maibalik ang kapayapaan, muling nakipagkita si Qing Shan kay Lai Jun at binigyan siya ng kwintas, na sumisimbolo sa kanilang pagsasama at sa mga pakikipagsapalaran na naghihintay sa hinaharap. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.